So, padami ng padami ngayon mga sangkay, yung mga nagpapanik po ngayon doon sa bansang Amerika at nagsisimula na pong mag-alisan dahil nga po sa paparating na bagong administrasyon na mas istrikto po ito ngayon mga sangkay at hahabulin na po yung mga iligal na namumuhay po o naninirahan doon sa bansang Amerika. At ngayon mga sangkay, libo-libo po nag-aalisan na. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muli tayo nababalik dito sa ating channel kung saan nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman. At syempre, pandaigdigang balita tayo ngayon. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At eto nga mga sangkay, pag-uusapan po natin itong nangyayari doon sa bansang Amerika. Na marami daw po ngayon, mga sangkay, nagsisimula na daw pong umalis sa US. Nagpapanik. Bakit? Dahil paparating na po ang Trump or Donald Trump administration na kung saan magpapaalis mga sangkay sa mga iligal. Kasi napakarami pong pumapasok sa US na mga undocumented na mga pagkatao mga sangkay mula sa iba't ibang mga bansa. At ngayon, yung border ng Amerika mga sangkay, naaabuso po yan. Sobrang daming pumapasok mga sangkay. Grabe ang nangyayari. May galing Mexico, may galing Venezuela, at marami pa pong iba. So ngayon, pag-usapan mo natin yan. But anyway guys, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.34 million na po tayo. Grabe. Ngayon lang po yan, mga sangkay. 1.34 million subscribers na po tayo. Kahapon, o kanina lamang, 1.33 po tayo. Ngayon, 1.32 na, 34 million subscribers. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all para mapabilang mga sangkay sa mga solid sangkay na nandito sa YouTube. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon para makilala din po kayo ng marami. Alright, guys, eto nga po. Tingnan po natin ito, mga sangkay. Nagpapanik na po ngayon yung mga tao po ngayon doon sa bansang Amerika. At ito po ngayon mga sangkay yung kanilang ginagawa, no? Yung iba gustong magprotesta, pero ganun po talaga ang batas eh. 'Di ba? Hindi po pwedeng papasukin itong mga illegal na pumapasok po doon sa US. O, tingnan po natin mga sangkay. Kasi ito ngayon, nagpapanik na po sila kasi matindi po yung sinabi ni Donald Trump eh. Magkakaroon ng mass deportation. Ibig sabihin, marami pong mapapalayas mga sangkay sa Amerika, milyon-milyon. Kasi ang dami daw po talaga ng mga illegal. Kahit dito sa Pilipinas, nangyayari yan, di ba? Mga kadalasan, mga Chinese, Vietnamese, at mga taga-Cambodia, mga sangkay. Tingnan po natin. Estamos saliendo de Tapachula porque de verdad sabemos que la frontera sur se está... Di natin maintindihan yan. Basta yan. Halata, di ba? Sa ano pa lang, mananalita, alam mong hindi taga-Amerika yan. Pero, pumasok sila sa US ng illegal mga sangkay. Ganyang kalulupit. Bakit nangyari ito? Dahil po sa Biden administration. Ito po yung nagtulak din, mga sangkay, sa napakaraming mga Amerikano ngayon na iboto si Donald Trump kasi grabe ang nangyari sa bansang Amerika. Nagkagulo-gulo, pinapasok libo-libo, milyon mga sangkay na mga migrante na mga illegal. Ayan po, isipin nyo, sobrang dami. Tingnan nyo to, hindi to kano eh. Pues no hay trabajo, no hay solución. Diba? A veces tenemos negocios y no... Diba, mga sangkay? Hindi taga-Amerika. Pero bakit sila pumapasok sa US? Anong mayroon? O ngayon, ito, mga sangkay, tingnan pa natin ito. 100 migrants back to Texas, offering free one-way plane and bus tickets to other states. So Abbott sends migrants to New York, then New York spends all this money, millions, to send them back to Texas. The Big Apple has spent more than... So Texas has sent around 30,000 people to New York on buses, and it looks like New York is now trying to send them back. In fact, asylum seekers here can not only get a free plane or bus ticket anywhere in the world, after their shelter stays expire, they're forced to... Grabe nangyari po mga sangkay sa US. Bakit pinayagan nila mga sangkay na magpasukan itong napakaraming mga tao? Ibig sabihin, kaya sila i-invade ng kung sino mang lahi kung gugustuhin.
reapply for housing at a location where these are handed out, revealing that even though New York is America's largest sanctuary city, our leaders don't want people staying here for some reason. Governor Greg Abbott might have thought that he had the last laugh when he bussed tens of thousands of migrants from his state to New York City. But the Big Apple's mayor, Eric Adams, might have one-upped him. Adams is sending 4,500 arrivals back to the Lone Star State. Adams is also returning migrants to Illinois, Florida, and Colorado. Abbott's office blasted Adams' move, saying, quote, hypocritical Mayor Adams said busing migrants is morally bankrupt. Okay, mga sangkay, yan po ang nangyayari sa kanila ngayon, doon sa US. Marami po ang kinakailangan umalis talaga. So, bakit ito nangyayari mga sangkay? Dahil sa mga illegal na pumasok dyan. Ngayon, mahihirapan sila. Saan sila magpupunta ngayon? Diba? Kailangan nilang bumalik sa kanilang bansa. Ang problema, nagpakasakali na po sila dito na pasukin po ng illegal itong Amerika. Tonight, hundreds of miles south of the border in Mexico, a caravan of migrants chanting, "We are not criminals," is rushing to make it to the U.S.-Mexico border before the Trump administration is sworn in. Many carrying their belongings in plastic bags and on their backs, and already starting to voice their fears about not being able to cross into the United States come January. Parang ano mga sangkay, no? Sila pa yung galit na hindi makakapasok sa Amerika. Naknang tokwa. Nagpo-protesta sila. Ba't ganun to mga taong to mga sangkay? I think it will be much more complicated now, says this man who's traveling from Venezuela. Taga Venezuela po ito, mga sangkay, oh. Now we are thinking about finding a way to get through before Trump takes the presidency. Wala, gusto po nilang pumasok mga sangkay. Ito naman, gusto nilang pasukin yung border ng bansang Amerika habang hindi pa daw nakaupo si Donald Trump. Eh yung mga tao nga sa loob, mga sangkay ng US na mga illegal na andun, nag-aalsabalutan na eh. Marami pong balita ngayon mga sangkay na aalis na po. Marami na po ang inaayos ang kanilang mga papel at lalayas na talaga sila sa Amerika. Kasi alam nyo, kapag nangyari na napalaya sila sa US, hindi na po sila makakabalik. Ganun mangyayari dyan. DHS officials telling NBC News that they have not yet seen a surge in migrants heading to the United States, but that they want CBP and ICE officials to be prepared. One of the first calls I'm going to make is to Mexico. Oh, ito ha. Ito yung sinabi ni Donald Trump. Masangkay. Be prepared. One of the first calls I'm going to make is to Mexico. You stop letting people come in through our border. Trump now vowing to deport millions of undocumented migrants, saying his plan has, quote, no price tag. He's also threatening to impose a tariff of 25% on Mexican imports unless Mexico's government curbs what he describes as an onslaught of immigration. Ganun, no? Ba't ganun, mga sangkay? Alam naman nilang bawal yan. Di ba? Kahit nga sa atin, bawal po yung pumasok. Pero pinagpipilitan pa rin talaga. Tapos, ang mahirap dun, sila pa yung galit kay Trump. Grabe. Promises now creating uncertainty and anxiety among migrants making the taxing journey. This caravan, which set off with nearly 3,000 people on Election Day, has dwindled to just about half of its original size, according to Reuters. This man from Venezuela saying now that Trump has won, he doesn't know what to do, but returning to Venezuela for him is like being shot in the head. Migrants in Mexico. Kawawa din kung tutuusin, pero hindi naman kasi po pwedeng pumasok sila doon ng illegal. So, marami ngayon mga sangkay doon sa US, nagpa-panic mood na po talaga. Aalis na po sila. Bakit? Kasi nanalo po si Trump eh. Kagaya po nito mga sangkay, yung iba po alsabalutan na. Naglalayasan na po doon. Wala eh. Panalo si Trump. Yun po kasi yung first agenda niya. Ang sabi ni Donald Trump, pagkaupo po niya, first day ng kanyang opisina bilang presidente ng bansang Amerika, magkakaroon ng mass deportation.
ibig sabihin marami pong i-deport mga sangkay. Well, ito pong nangyayari ngayon sa Amerika. Nagpapanik na po yung mga illegal na namumuhay po doon o naninirahan doon mga sangkay. Kahit ngayon mga Pinoy doon po, pinagre-ready na rin po yung mga, kung mayroon pa mga illegal mga sangkay. Hindi naman ganun karami yung mga Pinoy na wala pong documents nandun. Hinihintay na lamang daw po talaga yung dokumento mula po sa US na ma-approve po sila. Kaya nga lang, hanggat wala pa, sabi nga ng mga official po natin, umuwi po munang Pilipinas. Kasi kung hindi sila makakauwi at maabutan sila ni Donald Trump, pag napaalis sila doon, hindi na po pwede silang bumalik. Sayang yung kanilang effort na pag-proseso ng mga dokumento. Diba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dyan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga magaganda pong content. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Kapag nakita nyo na po, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.